Alright, so yun mga kababayan, welcome back to my channel. My name is The Voice. Alright mga kababayan, ito nga pag-uusapan nga natin about nga dito sa latest update nitong kay Tatay Digong or kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Na ito nga may special update na nilabas si Attorney Harry Roque, no? Alright. So ito, panoorin natin yung balita at bigyan natin ng reaksyon, yung bawat ilalabas natin dito na pwede natin komentuhan, kumbaga. So yun, mega love shoutout muna sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. And especially dito sa YouTube, don't forget to subscribe, no? Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell, no? Yun lang naman, no, ang hinihiling natin sa ating mga viewers, no, na, no. And sa mga nandiyan sa Facebook at sa TikTok, don't forget to follow na rin. Don't forget to subscribe dito sa atin sa YouTube, no? Para mas updated kayo. Kasi yung nalabas sa ating video dito is mas buo, 'di ba? Full video kumbaga. Compare dito sa TikTok and Facebook medyo 'di ba? Hindi naman tayo pwede mag-upload ng ganung kahaba. So sa YouTube po, ina-upload natin buo as in, 'di ba? Alright, so yun, mega love shoutout sa ating mga magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. So yun, bago ang lahat, at gusto ko lang iparating sa inyo na itong ang update ni Attorney Harry Roque, napaka-importante din para sa ating mga kababayan na nag-aantay, no, ng update dito kay Tatay Digong. Alright, so yun, yun yung unahin natin video para naman di ba? Saan na yun? Wait. Yan. Ito, panoorin nun natin to. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa The Hague, no? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medaldea, former Executive Secretary Medaldea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol ho pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman po itsura ni Presidente Magandang Duterte? Magandang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba po siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali. Nasa baba ng kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. Yun, no? So, at least nakakakuha tayo ng update, no? Kay spokes, no? Kay Attorney Harry Roque. Diba? Sabi niya, diba, tawag na sa kanya spokes. Tapos kay Mediala, ang tawag sa kanya ES, no? So, ang ganda nga na ito, diba? Kung yan yung magiging tawag na sa kanila. Diba? Kasi hindi naman malabo na pumasok pa rin sila sa politika. Susunod, diba? Senator ES. Tapos, Senator Spokes, Harry Roque. So, at least nakakakuha tayo ng mga update mga kababayan. No, ayun nga na okay naman po ang ating
Tatay Digong at yun nga sinabi ni ES, di ba? Na patuloy po natin ipagdasal ang ating Tatay Digong. No? At siyempre, pagdasal po natin ang kanyang pamilya. So, habang tayo dito ay naghihintay sa kanyang pagbabalik at mabigyan po sana ng pagkakataon na ng International Court, no, ng ICC na ibalik na ang aming tatay dito. Please lang, ibalik nyo na. Kung ano lang fake news lumalabas dito, pati yung mga patay na hindi naman kasali sa EJK, sinasali nila. Diba? Kung totoong for humanity kayo, sana maintindihan nyo. Diba? At doon pa lang makikita ninyo na buong mundo, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Diba? Hindi lang Pilipino, pati banyaga bumibilib sa kanya. Diba? So, yun lang. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Spokes. Yan. So, ito naman, panoorin natin ito sa pambalita. May sounds. May sounds. Grabe yan, no? Biruin nyo, namimigay ng pera, tanggalin mo natin yung sounds, mga kababayan, ha? Baka makaka-copyright tayo, eh. Ano na kaya ginagawa ng ating mahal na Comelec? Ulitin natin, ayan. Grabe yan, no? Namimigay ng pera, oh. Sana all. Ano kaya, ng Comelec dito? Tagpa 500, oh. Grabe yun. Oh, nagkagulo na, oh. Pati mga staff nila nakikigulo rin, oh. Sabi niya namumudmod ng pera. Ano kaya ng Comelec dito? Comelec, ano na? Ano na po? Baka naman. Hindi yung kung ano na lang. Ha? Oh, ito, grabe yan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, eh. Marami po talagang gagawa ng kabalbalan itong eleksyon para sila ay makakuha lang ng boto. At bukod nga dyan, mga kababayan, eto nga, nanawagan na po ang super ate. Nanawagan ng super ate. No? Na ito nga, ayan, no? Sa pagkaka-aresto ni ex-president Duterte, nais paimbestigahan sa Senado. Yan ang sinabi ni super ate ni Amy Marcos. Naku, alam niyo, mga kababayan, ito lang, aminin man ho natin o hindi, medyo kinakabahan. Kinakabahan no si Amy Marcos. Malamang wala siya sa Magic 12. Wala ka na sa Magic 12, bababa pa lalo ranking nyo. Dahil sa ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Tandaan mo, ha, isa ka ding Marcos. Ngayon, mga kababayan, kayo humusga kung maniniwala pa kayo dyan. Sa mga kababayan natin yan, kayo na humusga. Di ba? Ayan nga. Ito nga, yung ranking, ayan, di ba? Mapapansin nyo, mga kababayan, nagbabaan yung ranking. Kaya nga, may balita no nakaraan, sabi ng mga senador ng alyansa, medyo apektado sila. Apektado po sila, mga kababayan, kasi ang laki ho ng impact nito, hindi lang ho sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na bumoboto ng mga OFW. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin from OFW sa iba't ibang panig ng mundo, no, na sumusuporta at nagmamahal sa Tatay Digong. Yun. Alam niyo kasi, mga kababayan, ganito po yan, mga kababayan. Pag ang tatay po kumumpas at sinabi ng tatay, ito ang inendorso ko, naniniwala ako dito, alam ko to, kilala ko to, yun ang sunusunod namin, mga DDS. Biruin nyo, ayan, kitang-kita, nagbabaan yung ranking nila, umangat yung PDP. Diba? Biruin nyo yan. Ang laki ng ano yan. Malaking kawalan po yan, mga kababayan. So, hindi na natin yan, mapipigilan yan. At makikita natin yan sa resulta ng eleksyon. Basta wala lang magican. Walang magmamagic. Alam mo natin yan.
Mananalo at mananalo po yan, mga pambato ng PDP. No, syempre, andyan si Pastor, ayan, si Pastor. Ay, salamat nga pala sa, natin, sombrero natin, na binigay. Syempre, nagbigay po niya na walang ang ating kaibigan, na syempre, na si Master Judea. Maraming salamat, yun. At sa dagdagan ako sombrero. Sana yun, yung logo naman ng Banateros. Ang lit kasi nung sa gilid, saan ba yun? Ito, sa gilid yun. Yun. Ay, hindi ko tayo member nung pero kaibigan po natin yung mga Banateros. Yun. Anyway, yun nga, ito. Di ba, sa PDP laban. Talagang umangat po talaga yung mga nila, ranking nila, no? At ito nga, bukod nga dyan, nangangamba na rin, ho. Ayan, parang kumakambyo na, ang Quadcom. Ayan, sa balita. Ayan, panoorin. Tignan mo natin. Ayan, Quadcom. Diba, lakayan natin konti. Ayan. Quadcom, nanindigan na hindi kami makipag-ugnayan sa ICC. Sinabi na ni Marcos yan. Hindi na kami naniniwala. Ngayon niya pa sasabihin niya, nandun na si Tatay Digong. Alam niyo, talagang totoo talaga yung nangyayari ngayon na di ba? Samantalang nung una, kinikengkuhin niyo kami. Di ba? Kinikengkuhin niyo kami doon sa pagdididig dyan sa na yan, sa Congress, sa House, about dyan sa EJK. Ano ngayon, masasabi ninyo? Yun, yung mga peking lumalabas, no? Na trending na si Aling Sheila. At yung doktor na sinasabi nilang hindi naman talaga kasali doon. Yung kanyang ama, hindi naman talaga namatay sa EJK. Ano kaya masasabi ng mga to? Diba? Kasi nararamdaman po nila yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi, nararamdaman po nila yan. Nararamdaman nila yan dahil malaki hong kabawasan yan sa boto nila. Lalo na, yung tumatakbong gobernador dyan, nako, saan ka pupulutin? Ewan na lang. Kumambyo sila, di ba? Pati si Ace Barbers. O, di ba? Pati ito si Abante. Mga nagsisikambyuhan kasi alam nyo yun. Alam nyo yun, mga kababayan, kahit sa ang panig ng Pilipinas o mundo, di ba? Meron at merong supporter ang Pangulong Duterte. Hindi mawawala yan. Kaya ngayon, ayan, mararamdaman nyo yan. Mararamdaman nyo ang hagupit at lalatay ang boto ng bawat Pilipinong nagmamahal kay Pangulong Duterte. Kaya nga si Super Ate, natataranta na Diba? O, ito naman yung sagot ni Marcos dyan. Si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayan. Ayan sabi ni Attorney Castro. The president is not a onion skin. Hindi na balat sibuyas. Usually po, hindi siya nadadala sa ganyan. Pero kapag nandun na po, ang inyong elemento na inciting to sedition, which is course without any tumultuous uprising, they are encouraging people to hatred the government to the president, then he have to step up. Grabe yan, mga kababayan, no? Ang sabi ni Atty. Claire, hindi daw balat sibuyas. Hindi raw siya nadadala sa mga ganyan-ganyan. Di wow. Ibig sabihin, gaano ba kakapal ang balat nyo? Gaano katindi ang balat? Para hindi nyo maramdaman na buong mundo na. Di ba? Buong mundo na tayo pinag-uusapan. Buong mundo may nagrarally, prayer rally para ipagsigawan, bring him home. Ibalik nyo ang Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yan ang hirap sa kanila kasi nasa kapangyarihan sila. Aminin man natin o hindi ko talaga yan naatras sila. Kasi nasa kanila kapangyarihan Kaya nga sabi ni Mayor Baste, di ba? I pray you, Mr. Marcos, na matapos mo ang iyong termino.
Ha? Nakakalungkot to eh. Talagang totoo naman eh. Sobra-sobra po talaga yung ginawa nilang pagtatraidor sa ating Tatay Digong. Isipin mo, sila pa nagplano. Ha? Sila pa yung nagplano. Isipin mo, buong mundo na ho tayo pinag-uusapan. Hindi ho biro yun. At buong mundo nagpo-protesta. At buong, hindi lang ho Pilipino ha, pati mga banyaga. O ito, basahin mo natin to. Ito yung kay Attorney Robert Kardashian. Yan. Eh sabi ni attorney, United Nations Human Rights. Yan ang sabi ni attorney, ha? Hindi ko natin na to, ha? Pero ito yung nakita natin sa isang post. Pero hindi pa po natin nalilegit text. Check. Text tuloy. Nabubulol ka na device. Basahin na lang natin. Rodrigo Duterte. Nakayan ko lang kasi medyo maliit yung sulat eh. Incarceration in the ICC of brilliant disagreed of the rights of given and age and health sa katandaan at pangangatawan ng ating Pangulo na si Tatay Digong. International law upholds the dignity of the individuals including elderly person. Di ba? Pagbibigay na importansya sa mga nakakatanda. Di ba? At bukod nga doon, ito pa sinabi niya. Ayan. And, prolonge the detention without the consideration for these factors will be inhumane and the legal process must be fair, unbiased, and weaponized for political purposes. Free Duterte now. Sabi mo attorney na yan sa UN. Siya na yung nagsabi niyan. So kayo mga kababayan, di ba? Ang tingin ko po talaga mga kababayan, papabor at papabor po talaga ang hustisya kay Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Unang-una, di ba? Wala ho sa ng batas natin yon na dapat po talaga dinaan muna sa local bago doon sa international. Pangalawa, hindi na ho tayo part ng ICC. Tama, di ba? Yun naman yung madaling sinasabi lahat ng mga naging attorney dito. Even lahat, di ba? Sila Attorney Vic Rodriguez, sila Attorney Jimmy Bondoc, di ba? Attorney Torion. So yun yung mga sinasabi nila na di ba? Kasi alam niyo mas maganda po talaga nakikinig kayo doon sa mga attorney. Wag doon mo sa mga doon sa mga minsan kasi aminin ko, minsan kasi may sablay din kami mga vlogger. Ako lalo na ako may sablay din ako minsan. Pero hindi ko naman talaga sinasabi kagaya ng iba bobo. Yung iba talaga bobo talaga eh. Lalo yung mga legalista. Totoo yun eh, sinasabi ko nga sa inyo eh. Meron nga akong naging kasamang vlogger, bobo eh. Bobo talaga. Ewan ko paano naging vlogger yun. Text lang, hindi alam. Spelling, hindi alam. Editing, hindi alam. Sa live lang magaling yun, tsaka magmumura mga putang ina. Ganun. Pero bobo yun. Walang utak yun. Patay gutom pa. Patay gutom sa pera. Anyway, yun nga, panoorin mo natin to. Itong isa pang video, Ito nga, yung kay... Saan na yun? Nawala na. Sorry. Wala na. Ito pala. Ayan. Ito yung sinasabi ni Congressman Marcoleta. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsa-serve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative. Ibig sabihin, wala daw Interpol. Ulitin natin baka nabingin lang ako kasi hindi ko naman pinanood to eh. Ngayon ko palang pinapanood habang binabanata natin tong video.
ulit natin. na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsaserve ng warrant. Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po Para malinaw lang po. yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights. Yung Miranda Rights po ay pangkaraniwan yung naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to... Yun. So, putol na. Yun na lang nandun. Yun na nakuha natin video eh. So, yun nga, di ba? Sinasabi nga ni Congressman Marcoleta, Miranda rights, di ba? Babasahan ka ng Miranda rights. Karapatan mo, manahimik. Karapatan mo na kumuha ng abogado. Kung wala ka abogado, bibigyan ka ng abogado ng ating gobyerno. Kasi nasa budget naman yun. Ewan ko saan napunta. Joke lang. Ano, yun nga, di ba? Yung nga pinapalawanag ni Congressman Marcoleta, na dapat po talaga merong representative, pero ang nangyari po talaga, nakita naman nun natin mga kababayan, puro pulis yun nandun. Tapos si General Torre nandun. Siya yung humuhuli. Siya yung nagpumilit na sumakay sa eroplano. Alam niyo, napilitan na lang ho talaga si Pangulong Duterte dahil ayaw po nila, di ba, ayaw po ni Pangulong Duterte na magkagulo pa at madama yung kanyang pamilya, madama yung kanyang anak at asawa doon sa nangyayari doon sa loob. Pero kung tutukusin po talaga, hindi po talaga dapat sumakay si Pangulong Duterte doon. Yun nga sinasabi kasi dapat merong representative at isa pa, dapat mas dumaan muna sa korte dito sa Pilipinas bago din nila ron. Kasi nandun sa rules ng ICC. Di ba, nasa batas ng ICC. Di ba, yung, sa proseso nila, nandun yun. Kung nangyari ngayon, pinilit nila. Kasi ang nangyari ko talaga, pinalano ng 4. Di ba? Si Gibo, si Anyo, si Rimulya, at si Pangulong di ba? Bangag. Marcos, na ayaw magpa-drug test. Alam niyo, hindi masisisi mga galit sa inyo ng tao. Kahit ako, nagagalit ako sa inyo. Sana hindi tama yung iniisip ko. Di ba? Na merong something. Ayoko sabihin pero ayoko magpanguna Pero tumatakbo sa isip ko merong something. Something na Di ba? So, ayun lang na mga kababayan. Ito naman, mayroong pagkakahalin tulad. Di ba? Ang isang magaling na leader, sa dating magaling na leader noon sa Amerika. Di ba? Nasikat din noon na presidente at sikat na sikat din sa buong mundo. O to, tingnan nun natin ito. Yan. O, di ba? Mga kababayan. O, sino hindi makakakilala dyan? Kung ikaw, fanatic ka ng, di ba, ng mga pelikula na na Vampire Slayer. Di ba? Abraham Lincoln, na dating naging pangulo ng Pilipinas, tuloy. Ng Amerika. Naging pangulo ng Amerika. Tignan nyo, parehong-pareho sila, pati nakaganon. Di ba? Parehong-pareho sila ni Tatay Digong. Di ba? 7-7. Di ba? Sa pangalan, Rodrigo, Abraham. Di ba? 7. So, yun nga yung lumalabas dyan, mga kababayan. May similarity talaga tong dalawa. Yan.
Duterte 7, Rodrigo 7, Abraham 7, Lincoln 7, 'di ba? At pareho silang naging ano, 'di ba? 16 president. 16 president si Pangulong Duterte, si Abraham Lincoln naging 16 president. At nakita ko lang ito ha. Hindi ko talaga lubos maisip din to pero medyo ano ko talaga eh. Tumugma. 'Di ba? 777. 'Di ba? Isa sa mga magagaling na naging leader sa buong mundo. Aminin mo natin o hindi, talaga naman mo talagang naging magaling na leader ko talaga yan si Abraham Lincoln. Diba? At sa panahon natin si Pangulong Duterte o si Tatay Digong, na sikat din ngayon sa buong mundo. Diba? So, yan lang mga kababayan, binigyan lang natin ng reaksyon yung mga bawat video na ating pinanood at nagbigay lang tayo ng update. At maraming salamat po kay Attorney Harry Roque, kay Spokes, no? At kay Yes. Maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga kababayan ng OFW from Netherlands, no? Sa pagsuporta diyan habang nandiyan sila Bip Inday Sara at sila Spokes at si ES, no? Na umaalalay yung mga kababayan natin. So dito mo makikita yung damayan, no, ng isang kapwa Pilipino na nagmamahal sa ating Tatay Digong. Yun, don't forget to like and subscribe sa ating channel, no, dito sa ating YouTube, at konting lambing lang, hit notification bell na rin. Diba? Para naman updated kayo sa mga video na ginagawa natin, no? Subscribe po tayo. Yun. Kung medyo may andyan na ho yung pangkape. Andyan na ho, nyo lang. Gcash. Anyway, maraming salamat po ulit sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. No, at happy Monday sa inyong lahat. As Monday ba ngayon? Hindi, na po ngayon? Tuesday na. Happy Tuesday po sa inyong lahat, no? Mag-iingat po kayo lahat and pagdasal pa po natin ng ang ating mahal na Tatay Digong. At ipagdasalo natin ang pagkapanalo ng ating mga mga kandidato sa PDP laban. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo lahat and God bless. All right.